It's time for DJ Rocky's Secret Files. Humingi siya ng closure. And I gave him sex. Hi DJ Rocky. Super love ko ang pakikinig ng programa mo. And I just wanna share my own story. Itago mo na lang ako sa pangalang Polly. At ito ang aking secret file. December 2019, nang meron akong makilala through chat. Etong guy na ito, siya ang naunang mag-chat sa akin. Nakapag-usap kami ng ilang beses. Then after few days, hindi na siya nagparamdam. So, ang ginawa ko, in-unfriend ko siya. Kasi hindi ko naman siya kilala ng personal. But then after few days, nag-chat uli siya. At ang sabi niya, busy lang siya sa trabaho niya, kaya hindi na siya nakapag-chat. So, nagtuloy ang communication namin. Lumipas pa ang mga araw. Nagkita na kami. Tuloy-tuloy ang labas namin after ng first meet namin. Hanggang sa ipinakilala na niya ako sa pamilya niya. But then one day, pumunta ako sa kanila. Tapos biglang may dumating na isang babaeng may itsura. Katamtaman ng taas, medyo maputi, at cute. Ang sabi niya, girlfriend daw siya. Ako naman, nabigla sa narinig ko. Wala naman akong alam eh. Hindi naman nasabi ng guy na to na meron siyang girlfriend. At mali rin ako dahil hindi naman ako nagtanong nun. At kung hindi ako nagkakamali, that time, nasa ligawan stage pa lang kami. Siguro, nadala lang ako ng emosyon ko. Kaya, that time na kaharap ko yung girlfriend niya ko, no? Nangingilid na ang mga luha ko.
At sa sobrang nasaktan ako, kinausap ako ng mama niya na kung wala naman daw na namamagitan sa aming dalawa, tigilan ko na ang anak niya. Masakit yun para sa akin. Pero tinanggap ko. Umalis ako ng bahay nila. Natuluyan ng bumagsak ang mga luha sa mata ko. Buti na lang, medyo malapit ang bahay ng kaibigan ko doon. At doon ako naglabas ng sama ng loob. Lumipas ang ilang minuto, nag-chat siya. Hinahanap ako. Gusto niya raw akong makausap. Nang sa gayon, makapagpaliwanag siya. Kaya ang ginawa ko, umuwi ako sa bahay namin. Tsaka niya ako pinuntahan. Pagkarating niya, agad ko siyang tinanong. Pero hindi siya umiimik. Hanggang sa nakaipon na siya ng lakas ng loob para makapagsalita sa harap ko. At ang sabi niya, matagal na silang wala nung babae. Nanggugol lang daw yun. Ex niya raw yun. Naisip ko, posible naman yun eh. Wala rin naman akong nakikitang post niya sa social media na may girlfriend siya. At dahil nahuhulog na ang loob ko sa kanya, ay pinaniwalaan ko yun. Naniwala akong matagal nang wala sila nung babae at nanggugulo lang yun sa kanila. Sa amin. Then, January 2020 came. Naging kami. Akala ko okay na. But after few weeks, naging cold siya. Then nalaman ko nabuntis yung babaeng nakasabayang kong pumunta sa kanila. Yung sinasabing girlfriend niya. At dahil doon, nagpaubaya na ako. Ang sakit nun sobra. Binitiwan ko siya. Ayaw ko makipag-usap sa iba. There were times na pumupunta siya ng bahay kahit 10 oras na ng gabi para lang makita o makausap ako. Dumating din sa punto na pati mga ate ng taong mahal ko at buong pamilya niya, siniraan ako. Chinat ako at kung ano-anong masasakit na salita ang mga narinig ko mula sa kanila. Ayaw ko naman talaga na pumasok sa maling relasyon. Wala naman akong intensyong manira o manggulo ng relasyon. Pero masyadong makulit itong lalaking to. Nagpupunta siya ng bahay. Hanggang sa akala ko talaga wala na sila. Akala ko kasi gawa-gawa lang yung kwentong buntis yung ex niya. Kaya itinuloy ko. Itinuloy namin ang relasyon namin. Hanggang sa tumigil na yung ex niya.
Then year 2023. On and off ang relationship namin. There were times na nagbe-break kami. Susuyuin niya ako, pupuntahan, hanggang sa hindi na lang kakausapin. Ako rin naman yung nakikipaghiwalay sa kanya. Kasi nga, ang toxic namin. Yung mga bagay na dating ginagawa niya, hindi na niya ginagawa. Hindi niya man lang ako mabigyan ng assurance, consistency, and peace of mind. Dati willing niyang gawin yun para sa akin. Pero ngayon, ako na yung nagbebeg para gawin niya yun. Yung simpleng gala at update, wala na. Simpleng hatid sundo sa trabaho, wala. Then one day, may nagsabi sa utak ko na buksan ang account niya. Hindi ko na kasi alam yung passwords niya noon. Then pag open ko, nung isang account niya na alam ko yung email, hindi yung main account niya yung nabuksan, kundi yung dummy account niya. At dun ako nangatog. Ginagamit niya yung dummy account niya na yun para lokohin ako. And he was already cheating on me since Feb 2023. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations, at para akong pinagbagsakan ng langit at lupa noon. Damang-dama ko yung panlalamig ng mga kamay at paa ko. Ni hindi ko nga maramdaman na napatak na yung mga luha ko. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. And there was this one girl na consistently niyang chinat-chat. At itong girl na to, fully aware na merong ako, pero hindi lumayo. At yung mismong araw na yun, na nabuksan ko yung dummy account niya, tinanong ko yung ex kung kilala ba yun. But then she said, "It's none of my business." I tried to investigate. Pero wala akong makuhang info mula sa iba. So yung boyfriend ko na mismo, yung tinanong ko, kilala ba niya yung girl? Pero nag-deny siya. Hanggang sa pinakita ko yung conversations nila. Ang sabi niya lang sa akin, pupuntahan na lang daw niya ako sa amin at doon na kami mag-usap. Kinagabihan, pinuntahan niya ako. Naghihintay ako ng paliwanag pero hindi na siya umiimik. Nagmamakaawa ako sa kanya, ayusin namin ang relasyon namin. Ang dami ko ng hirap na pinagdaanan sa relasyon namin. Ngayon pa ba kami bibitaw? Ang sakit. Then tinanong ko siya kung mahal na niya yung babae. At mas lalong nanlamig ang buong katawan ko sa nalaman ko. Hindi siya umimik. Pero tumango siya. Nang dahan-dahan. Confirmed.
Alam kong mahal na niya yung babae. At kahit alam kong mahal na niya yung babae, sinubukan ko pa rin na magmakaawa. Sabi ko, ayusin natin to. Either siya lang or ako. Hindi pwedeng dalawa kami. Pero hindi ako nakatanggap ng kahit anong sagot mula sa kanya. Time went by. Kinailangan kong pumasok sa trabaho. Nag-duty ako na lutang. Naiyak. Tulala. Apektado ang trabaho ko. To the point na nagpasa ako ng resignation letter. Yes. Because of a heartbreak. I decided to resign at work. Then ilang days before Christmas, lungkot na lungkot ako. Kailangan kong harapin yung mga okasyon na Christmas, New Year, and supposed to be 4th anniversary namin na ako lang mag-isa. At para bang sinusubok ng panahon yung bait ko. Kasi may mga pagkakataong kung nasan ako, nakikita ko naman yung mga tita at mga pinsan niya. It was New Year's Eve nang makita ko yung tito at tita niya. At dahil napalapit na sila sa akin, niyakap ko yung tita niya. Sabi pa nga nung tita niya, ipag-pray ko na magkabalikan kayo. Hindi man ngayon, pero sana kapag okay na yung panahon kayo ulit. Humingi pa nga siya ng tawad sa nagawa ng ex ko sa akin. Well, napakahirap. Napakahirap na hindi naman talaga ako gustong-gusto ng pamilya niya. Pero kahit ganun, ibinigay ko yung nararapat na respeto para sa kanila. Devastated ako. Sinubukan kong gumawa ng iba't ibang gawain para lang makapaglibang-libang ako. Kasi kapag napupunta lang ako sa kwarto ko, naiiyak lang ako. Nagiinom ng alak mag-isa. Masakit. Masakit na masakit. Nakakala ko siya na pero hindi pa pala. On and off yung relationship namin sa loob ng halos 4 na taon. I endured all the pain, the hurt. I loved him with all my heart. Pero dito lang kami mauuwi. Then 2024 came. Binlock ko na siya. Pati yung family members niya. Pati yung relatives niya.
No contact for 3 months. Until nag-chat at nag-text sa akin. Ang ex ko. Yung chat, gumamit pa ng mutual friend namin para makapag-chat sa akin. Yung text naman, gumamit pa ng ibang SIM para lang makausap ako. Akala ko okay na ako eh. Akala ko hindi ko na papatulan yun. But for my peace of mind, nakipagkita ako. But DJ Rocky, sa totoo lang, walang maayos na mga salita ang mga lumabas sa bibig niya. Hindi kami nakapag-usap ng maayos. At ang mas masakit doon, ay may nangyari pa sa amin. Yes, humingi ng closure ang ex ko. And I gave him sex. Dumoble yung sakit. Para akong naging parausan. Walang usap-usap pagkatapos ng sex. Kinuha ko yung mga damit ko. Sinuot ko to habang umiiyak. At alam mo kung ano yung mas nagpasakit ng lahat? Bago ko lisanin yung lugar na yon, ang sabi niya, paano na naman yan? Nagkasala tayo sa bago ko. Like what the F? Bago mo? Naisip mo pa yan matapos ang lahat? So pinagmumukha mo pa akong nanggugulo sa relasyon ninyo? Speechless ako that time kaya umalis na lang ako. Then I decided na umuwi sa papa ko sa LU. Lumipas na ang maraming buwan. And I'm still waiting for him to come back. Although I know he's not coming back. Siguro kaya ako ginawa yung kagagahan na yun na makipag-sex sa ex ko for closure. Dahil akala ko pipiliin niya ako. O pipiliin na niya ako. Na kapag binigay ko for the very, very last time, ma-miss niya ako at kontakin niya ako at sabihin niya sa akin na ako na lang uli. 4 na taon eh. Ginawa ko siyang mundo, ginawa ko siyang sandalan ng lahat. O sandalan sa lahat. Nasanay ako na siya lang ang kasama ko. Bumuo na ako ng pangarap ko na siya ang kasama ko. Dumating na sa puntong I'm ready to settle down. Or I'm ready to settle for him. Siguro, sabihin ng iba na karma ko to. Dahil nga sa umepal ako nung magulo sila nung ex niya. Pero tanggap ko yun. Pero hindi mo naman masisisi yung isang tao nagmamahal lang. Siya lang ang nagmahal sa akin. Pinaramdam niya sa akin yung unconditional love and what real love is. What we had for 4 years was full of love. And up until now, I still love that person. Kahit na maraming beses niya akong niloko. Ganun ako magmahal. And to my love, kung nakikinig ka man, I just want you to know that I'm happy for you. Pinatawad na kita. Mahal kita at mamahalin kita ng tahimik sa malayo. Kung tatanungin mo ako kung kumusta ako, okay naman ako.
umuusad naman kahit papano. Pero nagbabalik tanaw pa rin ako. Gusto kitang balikan o gusto kitang bumalik. Pero alam kong malabo na mangyari nun. Kahit piliin pa kita, hindi mo naman yata ako pipiliin. So ako na lang ang pipili sa sarili ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Pauline. At ito, ang aking secret file. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido, itago niyo na lang po ako sa pangalang Pam, 30 years old at isang single mom. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Tandang-tanda ko pa yung umagang yon. Naglilihi ako noon at gustong-gusto kong kumain ng siopaw. Paulit-ulit kong ibinilin sa asawa ko na noon ay papasok na sa trabaho. Sabi ko, uwian ako. Ngumiti siya, tumango, at nangakong magbibitbit pag uwi. Kinahapunan wala siyang dala. Madami daw masyadong ginawa sa pabrika kaya sa pagod niya, nakalimutan niya. Magpapadeliver na lang daw kami. Nainis ako kasi parang hindi naman niya ako iniintindi. Hindi niya pinahalagahan yung simpleng hiling ko. Nagtampo ko at pinili kong iparamdam sa kanya yon. Nagluto siya ng hapunan at pilit akong inayang kumain pero hindi ko siya pinansin. Nung alam kong tulog na siya, uminom na lang ako ng gatas ng palihim. Natulog akong nakatalikod sa kanya. Kinabukasan, tahimik pa din ako. Malamig pa din ang pakikitungo ko sa kanya hanggang umalis siya para pumasok ulit sa trabaho. Bandang tanghali, nagring ang telepono ko. Hindi ko inakala na yun pala ang tawag na babago sa buong buhay ko. Naaksidente daw ang asawa ko sa pabrika. May parte daw ng makina na biglang nag-malfunction. At dahil siya ang naka-duty na supervisor, siya mismo ang lumapit para i-check. Biglang umandar ulit ang conveyor system at naipit siya. Mabilis, marahas, at walang pagkakataong makaiwas. Nadala naman daw sa ospital pero binawian ng buhay sa daan. Hindi ko maalala kung paano ko ibinaba ang telepono. Parang biglang tumahimik ang buong mundo. Parang may sumabog sa kaloob-looban ko na hindi ko mailabas. Sumigaw ako at hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung may nakarinig. Ang alam ko lang, durog na durog ako. Ang daming pumasok sa isip ko pero isang bagay lang ang paulit-ulit. Yung huling gabi namin. Yung huling pagkakataon na kasama ko siya, galit ako. Hindi ko siya niyakap, hindi ko kinausap, hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamabigat na daladala ko. Malaki na ang anak namin at tuwing tinitingnan ko siya, naalala ko ang asawa ko. Pareho sila ng ngiti. Pareho silang maglakad. Kapag nagkukwento siya, may paraan siya ng pagsasalita na eksaktong-eksakto sa tatay niya. Minsan, kapag natutulog siya, tinititigan ko siya at doon ko mas nakikita yung noo, yung ilong, yung paraan ng paghinga.
Parang bumabalik sa akin ang asawa ko sa ibang anyo. Para sa mga kapwa ko tagapakinig, naway magsilbing paalala ito na huwag niyong hayaang galit ang maging huling alaala niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Hindi natin alam kung kailan natin sila huling makakasama. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang pagkakataon. Yung maliliit na bagay na pinagtatalunan natin, di naman talaga mahalaga. Napakaiksi ng buhay. Kung pwede ko lang ibalik yung gabing yon, yayakapin ko ang asawa ko ng buong higpit. Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Pero hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ang magagawa ko na lang ay busugin ang pagmamahal ng anak namin. Ang iniwan niyang alaala sa akin. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pam. Ay, Pam. Ay. Ang bigat ng kwento na ganito. Ito'y pasakit. Oo, Para sa masakit isang- talaga yan. Parang naging simple lang yung nilagay kong muscle sa likod kasi nahulog ako kanina. Amoy ba? Amoy liniment na naman ba ako? Hindi, alam mo, of course, even if we try to make this light, it can never be light. Yeah. No? Talagang totoong time will tell kung kailan magiging okay ang lahat. Alam mo yun? Ang purpose naman ni Pam is maging aral yung Correct. niya. Oo, yung So, kanyang kwento. Oo. May sinabi ba siyang gaano katagal na? Parang wala naman siya nabanggit. Oo, pare ba? So, pero yung nagre-remind yung anak nila dun sa asawa niya. Pero alam niyo mga kaibigan, yung mga bagay talaga it happened na hindi natin maintindihan, but Totoo. definitely pag tumagal na saka lang natin Oo nga, no? Oo. And then I guess kung halimbawa kasi ang hirap sabihin na alam mo misis may dahilan ng lahat, Yeah, 'di ba? oo. Hindi mo basta-bastang pwede mo masabi yan pero pwedeng masapak ka pagkatapos Oo. kasi ay mahirap. Lalo na kung nandyan ka pa sa yung kalagitnaan Yes, ng it's so oo. painful na hindi mo pa nagigets talaga ng tuluyan Oo. kung bakit talaga nangyari. But eventually you will understand why. May mga iba na eventually hindi na rin talaga nila naintindihan, kinailangan na lang ding tanggapin. Pero kung titingnan ko lang din sa outsider's perspective kung ano yung maaaring naging rason, yung being able to share this story on Yeah. radio and us being able to share it on air, na hindi lang sa Pilipinas, hindi lang nationwide, kundi worldwide. Na paalala, Yes. 'di ba, na hanggat may oras ang tayo para sa mga mahal natin sa buhay, let's cherish every moment. And siguro yung isa sa mga lessons na gustong i-impart ni Pam is wag hayaan na ang pride Yes. ang maging dahilan kung bakit magkakagalit kayo, yung bang Correct. pataasan. At tandaan, ang pride po ay sinasabon. Tama. Hindi po siya inuugali, 'di ba? Wag nating kakalimutan 'yan, kabisyo. Ay, a Oo. reminder for all of us. Alam mo, Para sa akin naman, it does serve naman yung purpose nito. Ito yung pinaka-purpose na ma-share ni Pam kasi hindi natin alam na merong nakikinig dito ngayon na may pinagdadaanan The same, din. The same. diba? Almost the same. O baka may tampuhan kayo ng asawa mo na wag nang patagalin. Correct. O baka sabihin nyo naman sa amin, ang galing nyo lang magsalita. Oo, hindi. Kasi kami, we've been through different situations, As hindi man eksaktong hindi nyo katulad mo. gugustuhin. Hindi nyo iisipin na, ayaw ko na lang palang maging Diego Bandido at saka Nicole Ayala. Akala ko masaya lang pala sila. Hindi. 'Di ba? We've been through so much also. Yan. Parehas mo. Oo. Parehas ni Pam. Parehas nating lahat. Lahat po Oo. tayo may ganyang kanya-kanyang mga pagsubok na hinaharap. Kaya alam namin, Pam, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. Dahil doon kami din nanggaling. Oh. Eventually, magiging katanggap-tanggap na yung mga pangyayari. Oho.
Tapos minsan may mga pitik na lang yan talaga ng kunyari nung sinulat mo to, for sure bumuhos yung luha mo. Tinag mo pa rin as pinakamasakit na pangyari sa buhay mo kasi napakasakit naman talaga. And there are times na sinisisi mo yung Sarili mo, 'di ba? Totoo, 'di ba? Na kung sana hindi ako nagmataas, kung sana hindi ako nagalit. Sa totoo lang, siopaw lang naman, 'di ba? Ang pinagmulan ng lahat. Pero dapat malinaw din sa iyo, Pam, though hindi mo hinihingi yung advice namin na para wala kang guilt feeling kasi wala ka namang kasalanan kung bakit namatay yung Hindi mo naman asawa. kasalanan Oo. Tsaka hindi naman natin pwedeng sabihin, wag na magalitan lahat. Hindi, normal lang naman magtampo. Tama, no, buntis siya nito. Buntis, naglilihi siya. Naglilihi siya eh. So, during that specific time, may hormonal imbalance. Tsaka may sinasabi talagang paglilihi. Hindi ko kasi masyado siyang naranasan, Jegs eh. So, meron. Kaya nga na-come up yung term na paglilihi eh. So, nandun ka. Tsaka nandun ka sa tampu-tampuhan ka kasi hindi niya pinagbigyan eh. Gustong-gusto ko. Di ba nandun ka eh. It's a maternal impression ng tao sa psychology. At hindi mo kasalanan. Hindi mo talaga actually kasalanan. Siguro ang talagang punto lang dito kaya din talagang sinishare ni Pam is that it's a reminder for everyone na wag lang hayaan na yung galit ang mamayani kasi you can never say na hanggang kailan yung buhay natin. Correct. Diba? Na sure na merong bukas na dadating. Diba? Again, ulitin natin kung ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon sa fuel crisis. Nung pumasok yung taong 2026, hopeful tayo Yes, we are very excited. Year of the Goat ka ba? Horse. Horse. Ako Year of the Goat na friend ni Horse. Friend daw ni Horse eh. So sabi ng mga astrologer, astronomer, lahat ng mga animer, 'di ba, na sobrang good year ito para sa mga goat. Kasi friendly namin ang horse. Anyari, 'di ba? Kasi nga walang makakapagsabi. Correct. Wala talagang makakapagsabi. Kaya yun yung lagi nating pinapaalala na pag may pagkakataon na magpatawad, gawin. Hindi ito madali Madali lang sa kami. Syempre kami sabi-sabi lang pero pag may mga kinaiinisan din kami, naku, bahala ka sa buhay mo, mamatay ka na, di ba? Minsan may mga ganun pa rin eh. Parang sinasabi ni Nicole na Year of the Goat siya, dapat maganda yung ano. So parang sa buhay din natin, hindi pa tapos yung buong taon. Hindi. Di ba? Hindi pa tapos yung buhay mo. Yung kwento nasa dulo pa eh. Yun doon pa yung ano natin eh. Nandun pa yung finish line. Sabi nga kung hindi pa happy, hindi pa ending. Diba? So, anything can truly happen. Yun naman talaga yung sinasabi ni Pam dito. So, cherish our loved ones. Kung magagalit, siguro may timeline yung galit. Yes, To be honest, yung timeline nga ni Pam, hindi nga matagal yun eh. Correct. Overnight lang yun. Normal nga lang yun na paminsan, nakakatulugan na lang natin yung pag-iyak, diba? O yung inis. Normal naman yun talaga. nga lang ang masaklap. Normal naman talaga yun. Kasi tao lang tayo. Ang masaklap lang, wala kasing assurance ng bukas. Correct. Na kapag ka pumasok ka, assured ka na makakauwi ka pabalik. Diba? Yun eh. So siguro dito yung medyo binabalik-balikan lang ni Pam yung kung sana, kinausap, sana hindi ako nagtampo. Pero again, hindi mo kasalanan, Hindi mo Pam. kasalanan. Wala kang part doon sa disgrasya na nangyari. Wala. Hindi mo namang ginusto yun. Oo. 'Di ba? Wala namang may gusto pati nun. And at least, ang maganda lang din, 'di ba, until the very end, ang iyong asawa ay naging isang mabuting empleyado. Yes. Yun na lang. And may anak ka, nakamukhang kamukha niya at may mga mannerism na nakuha niya. Ayan, 'di ba? So It's a gift. It's a gift talaga na nakikita mo na parang kasama mo pa rin din siya. Ayan. Hindi ka naman humingi ng advice sa amin pero may mga binigay kami pero again ang lesson na ito ay para sa lahat. Hindi na si Pam. Yes. Hindi na si Pam kasi si Pam naman gustong mag-share na sana may matutunan ng lahat. Correct. Para sa lahat, wag nang patagalin masyado ang galit. Pag-usapan ka agad. Pag-usapan agad, ganyan. Normal lang naman magkainisan pero wag nang patagalin. Yun lang talaga yun. Kasi ayaw nating mapunta, I'm sure si Pam ayaw niya na mapunta yung mga tao sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Kasi napakahirap. Oo, kasi yung to lose somebody actually, napakahirap na yun eh. Pero to lose somebody nang hindi mo na siya nakausap or yung huling memory mo ay magkagalit kayo, mas mahirap siya. 'Di ba? Kaya ayaw ni Pam. It will hunt you down. Oo, kaya ayaw ni Pam na maranasan din po nating lahat yun. So yun lang yung pinaka-purpose ni Pam na pag may hindi pagkakaunawaan, mag-usap kayo at
i-settle ka agad. Correct. Oo. Salamat, Pam, for sharing your story with us. Eto pa rin po at balang kumikinang, ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Medyo mabigat yung Mabigat. story ni Pam to end our... Oo nga, to end our segment for today. Oo. Pero, ay, such is life. Ganun siguro. Since Nakaka-lurking. papunta na tayo dun sa Holy Week next week, diba? So parang Nilay-nilay. it's a reminder na rin din na yun nga, yung pagpapatawad, yan ang pinaka-importante. Oh well, bigat. Oo. Masakit pa yung likod ko kaya... Parang yung likod ko konektado sa brain ko. Laging siya. lalong ang daming lamig yung pumasok. Parang lagi na, kita ba? Meron. Ay, Oo, diba? yung salon pass. Naglagay na po ng salon pa. So siya, Alright. salamat ng marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Alright, Bye-bye! Isang malakas na shout out para sa mga empleyadong nag-leave kinabukasan para double ang kanilang walang pasok this weekday. Ang kakapal nyo! Samantalang ako nandito kahit holiday ay talaga nga namang nag-iingay. Ikaw nandiyan ka sa La Union? Maglo-long weekend. Samantalang ako, sinuong ko ang LRT para makapasok dito. Kasi coding pala ako. So imaginein mo, mahal no, kung hindi ko naisip na ako'y coding, aba, nakapasok si Kim Chino pero may ticket. Mahal. Happy araw ng kagitingan. And of course, no, napapakinggan mo ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo, Kim Chino imnida. DJ Kim Chino, makakasama mo 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap makakakwentuhan at kasama mo kung ikaw ay bumabiyahe papunta dyan sa bakasyon mo, ang kapal na mukha mo. Hindi, gusto ko lang sabihin sa mga nagbakasyon dyan, nag-file ng leave bukas, ay talaga nga naman, deserve nyo rin naman. Deserve nyo magpahinga at deserve nyong mabembang. O di kaya makabembang. Wow, talaga nga naman no. Sana all may dilig. Anyway, mahal, kaya walang pasok ngayon kasi nga araw ng kagitingan. At actually, hindi ko nga rin alam kung ano yung kahulugan ng kagitingan dati. Pero sa mga katulad kong mangmang way back then or hanggang ngayon hindi alam yung kagitingan, ang alam lang nila walang pasok. Ang kagitingan daw ay tumutukoy sa kabayanihan, katapangan, at syempre kahandaang magsakripisyo para sa tama o sa nakakarami. O alam mo na. Bakit isang araw lang po ang araw ng kagitingan? Pwede naman tong isang linggo. Di ba? Bakit hindi linggo ng kagitingan para isang linggo kami walang pasok? Di ba? Anyway, tonight sa ating Chinitox, syempre usapang love pa rin tayo. Ito naman pag sinabing magiting, pwede rin yan sa mga jowa. Sa mga jojowain mo, sa mga asawa mo. Tingnan natin kung magiting yung jowa mo. Tingnan natin kung pasok siya sa standards, di ba? Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy o pa muna si DJ Kim Chino, ibibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Wow, yung hindi lang sweet, di ba? Kundi tunay na matatag at maaasahan, mapalabas man o loob ng bahay. Ito na mahalam. Una, magiting yan kapag matapang sa commitment. O, di ba kapag sinabing label, commitment, ang mga tao nagkakandara pa para tumakbo. Diba? Dapat dun ka sa sa magiting na jowa, yung hindi takot magstay kahit may problema, diba? Yung hindi takot makasal sa'yo kasi isa lang sapat na, 'di ba? Ano pa ba, yung hindi umaalis kapag may pagsubok at handa niyang ayusin ang relasyon, hindi iiwan ka agad kung paano ka iniwan ng ex mo.
O diba? Doon ka na sa matapang. Doon ka sa matapang sa commitment at talaga nga naman kapag sinabing ikaw lang talaga. Kapag sinabing mahal ka, mahal talaga, diba? Para saan pa naging jowa mo yan kung at the end of the day titikman ka lang pala? Doon kayo sa jowang matapang sa commitment to the point na nakikita kayo hanggang sa pagtanda, hindi hanggang makabuo lang ng bata. Ay, nako. Anyway, mahal. Balik muna tayo sa Rakrakan Music. Pero huwag ka mag-alala. Holiday, pinasok ko hanggang 9 p.m. mo ako makakasama. O, diba? Napakayabang ko, no? Anyway, balik na tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi ko kayong napapakinggan sa radyo. Hanggang nag-decide ako sa inyo na ibahagi ang storya ko. Pero bago ako mahusgahan ng mga makikinig sa inyo, sana pakinggan at maunawaan muna nila ang pinanggagalingan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yumi. At ito, ang aking secret file. Taong 2015, nang makilala ko ang boyfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lawrence. Nagkakilala kami ni Lawrence sa isang website kung saan pwede mong itago ang pagkakakilanlan ng pagkatao mo. Isang gabi dahil hindi ako makatulog, naisipan kong buksan ang account ko sa site na ito para sana'y mag-scroll lang. Randomly, nag-chat sa akin si Lawrence. And normally, hindi ako nagre-reply sa mga nagme-message sa akin doon. Kasi tamad akong mag-reply. Pero dahil bored ako that time, inisa-isa ko ang inbox ko. Tamang-tama, may mga natanggap akong mensahe. At isa na ron si Lawrence. Siya ang unang-una kong nakita. Kaya nag-reply ako sa kanya. Nagkausap kami ni Lawrence hanggang 3 a.m. Na-open niya rin sa akin ang tungkol sa personal niyang buhay. May 2 pala siyang anak at hiwalay ng partner niya. Dahil nagluloko raw ito at sumama sa ibang lalaki. DJ Rocky at DJ Jello, nalungkot ako sa mga chat niya sa akin. Dahil ramdam ko yung lungkot ng iniiwan. Parehas sila ng kwento ng papa ko. Iniwan din kasi si papa ng mama ko. Sumama rin sa ibang lalaki. Simula noon, lagi na kaming nagkakausap ni Lawrence sa site na iyon. At inaabot kami ng madaling araw magkausap. Hanggang sa isang beses, nagyaya si Lawrence na magkita kami. Pumayag naman ako. Fast forward, nagkita kami ni Lawrence sa isang mall. Noong magkita kami, hindi ko na-realize. Nakakilala ko pala siya dati. Wala kasi talaga kaming
pagkakakilanlan habang magkausap kami online. Dahil deactivated ang account niya para iwasan niya ang ex-partner niya. At noong nagkita na nga kami, narealize ko na kapitbahay ko lang pala siya. Ang akala ko noon, by accident lang, na naroon ang kapitbahay ko sa mall. Na siyang napag-usapan namin ni Lawrence. Nag-smile pa nga ako sa kanya, kaya nilagpasan niya lang ako. Nung inopen ko yung site para sabihin kay Lawrence na nasa mall na ako, nagulat ako dahil noong sinabi niya kung ano ang suot niyang damit, tugmang-tugma sa suot ng kapitbahay ko. Nakadadaan pa lang. Nag-chat si Lawrence sa akin na naroon na daw siya. Nag-isip tuloy ako. Hindi muna ako nag-reply kay Lawrence. Sinundan ko ang kapitbahay ko. Nag-obserba ako sa kanya mula sa malayo. Nako, grabe ang kaba ko. Nakikita ko kasi yung kapitbahay ko na medyo nanginginis at patingin-tingin sa cellphone niya. Hanggang sa nag-decide na akong lapitan ang kapitbahay ko at tawagin siyang Lawrence. Nagulat ang kapitbahay ko nung magkausap na kami. Surprise! DJ Rocky at DJ Jello, nagkahiyaan muna kami sa umpisa, pero nag-usap din kami. At doon ko nga nalaman na ang account niya pala sa site na iyon ay hindi kanya. Sa kaibigan niya pala ito. Binigay ito sa kanya ng kaibigan niya para makalimot siya sa ex-partner niya. Tuwing kausap niya ako, tuwing madaling araw, nandoon pala siya lagi sa bahay ng kaibigan niya. Nagiinuman daw sila. Natapos ang araw na yun na pareho kaming masaya. Kumain kami sa isang sikat na kainan at sabay kaming umuwi. Simula noon, lagi niya na akong niyayaya tuwing mag-iinuman sila. Minsan sumasama ako kapag hindi ako busy. Hanggang sa nakilala ko rin ang mga kaibigan at kapatid niya. 5 pala silang magkakapatid, puro lalaki. Doon ko lang din nalaman nung inimbitahan niya ako sa bahay nila dahil birthday ng bunso niyang kapatid. So fast forward and ligaw sa akin si Lawrence. Agad ko naman siyang sinagot. Naging kami DJ Rocky at DJ Jello. Masaya kami pareho. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya. Naging masaya kami sa loob ng 7 buwan. Lagi akong nasa bahay nila. Lagi rin kaming lumalabas kapag hindi kami busy sa trabaho. Pero sabi nga nila, kapag sobrang saya, may susunod ding kalungkutan. Bigla na lang nanlamig sa akin si Lawrence na para bang iniiwasan niya ako. Hanggang sa nalaman ko na nakikipagkita pala siya sa dati niyang partner. DJ Rocky at DJ Jello, ewan, pero sobrang sakit. Kasi nalaman ko na inaayos na pala nila ng ex-partner niya ang relasyon nila. Alang-alang sa 2 nilang anak. Kanino ko ito nalaman lahat? Kay Clyde. Si Clyde ay isa sa mga kapatid ni Lawrence. Dati ko nang nakakausap si Clyde. Lagi siyang nasa tapat ng bahay nila. Masayahin siyang tao. May asawa at isang anak. Sobrang bait pa nito. Si Clyde ang nagbabalita sa akin tungkol kay Lawrence dahil hindi kami nagkikita nito. Gabi na rin kasi ako nakakauwi. At si Lawrence naman, busy sa ex-partner niya at sa mga anak nila. Then isang beses, galing akong work noon. Napadaan ako doon banda kina Clyde at sa mga kaibigan niya. Nagiinuman sa tapat ng bahay nila. Tinawag ako ni Clyde. Shot daw muna kami kasama ng mga kaibigan niya. Dahil sa pagod ko at kalungkutan, sabayan pa ng maraming tumatakbo sa isip ko. Sinabi ko kay Clyde na magbibihis lang ako at babalik din sa kanila.
Nag-half bath ako at nagbihis para bumalik sa inuman. Pagdating ko, napansin kong tahimik ang loob ng bahay nila Clyde. Walang tao. Hanggang sa nagsalita si Clyde, sabi niya, "Walang tao dyan. Ako lang mag-isa. Nagbakasyon sila sa Tagaytay. Si Lawrence naman, hindi na umuwi rito sa bahay. Minsan na lang." Nalungkot ako sa sinabi niya. Sa totoo lang. Fast forward, inabot na kami nila Clyde ng madaling araw. Hanggang sa nagsiuwian na nga ang mga kainuman namin. Kami na lang ni Clyde ang natira sa inuman. Umiyak ako sa kanya dahil sa sobrang lungkot ko. Sa kanya ko lahat inilabas ang sama ng loob ko sa nangyari sa amin ni Lawrence. Yung bang parang nag-ghost ako. Ginawa lang akong panakipbutas sa ex-partner niya. At sa sobrang hilo ko, dala ng alak at sa pag-iyak ko, nasuka ako. Nasukahan ko si Clyde. Pati na ang damit ko. Hanggang sa inakay ako ni Clyde papasok sa bahay nila. At hindi ko inakala ang mga sumunod na nangyari. Noong ipinasok na ako ni Clyde sa bahay nila. Iniwan ako ni Clyde sa sofa nila. Naligo siya at inabutan niya naman ako ng extrang t-shirt. Nang sa gayon ay makapagbihis ako. At dahil minsan na ako nakapasok sa bahay nila nung kami pa ni Lawrence, kabisado ko ang bahay nila. Pumunta ako sa banyo at naglinis ng katawan ko. Matapos kong may masmasan, sinabi ko kay Clyde na uuwi na ako. Kaya lang pinigilan niya ako. Baka raw hindi ko pa kaya. Sabi ko, kaya ko naman. Mapilit itong si Clyde. Kaya umupo ako sa sofa para makapagpahinga na lang. DJ Rocky at DJ Jello, nagulat na lang ako sa sumunod na ginawa ni Clyde. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsorry siya sa akin dahil sa ginawa ng kapatid niya. Niyakap niya ako at sa pagyakap niya sa akin, naalala ko si Lawrence sa kanya. Kaya humagulgol ako ng iyak. Sa pagkakaiyak ko, nagulat na lang ako nang hinalikan ako ni Clyde sa labi ko. Napapikit na lang ako. Hanggang sa may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. May nangyari sa amin. Sa amin ng kapatid ng boyfriend ko. Natulog ako sa tabi ng kapatid ng boyfriend ko. Alam kong mali ang nangyari. Kaya kinaumagahan, umuwi agad ako ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Siguro dala-dala na rin ang kalasingan at halo-halong lungkot. Kaya nangyari yun. Fast forward, lumipas ang 1 linggo. Nahihiya ako kay Clyde. At nandun din ang takot dahil may asawa siya. Isa pa, kapatid siya ni Lawrence. Hindi mawala si Clyde sa isipan ko. Na para bang nakalimutan ko si Lawrence bilang boyfriend ko. Siguro dahil magkahawig sila. Iba ang nararamdaman ko kay Clyde. Na para bang yung pagmamahal ko para kay Lawrence natuon kay Clyde. Hanggang sa nagkausap kami ni Clyde na parang wala lang nangyari sa aming dalawa.
Aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, ang gaan-gaan pa rin ng loob ko kay Clyde. Nagkwentuhan lang kami habang nakaupo sa tapat ng bahay namin. Minsan pa nga, inaabot na kami ng gabi sa pagkukwentuhan lang. DJ Rocky at DJ Jello, dumating sa puntong inamin ko kay Clyde ang nararamdaman ko para sa kanya. At ganun din siya sa akin. At dumating din sa punto na sinabi niya sa akin iiwan niya ang asawa niya para sa akin. Nakonsensya ako sa takbo ng isip niya. Kaya ang ginawa ko, inilayo ko ang sarili ko kay Clyde. Dahil ayaw kong makasira ng pamilya. Umalis ako sa lugar na yon. Nagpakalayo-layo. Nagpaalam ako sa mama ko na pupunta muna ako kay Papa at doon muna maninirahan. Hindi na rin ako nagpaalam kay Clyde. Umalis na lang ako ng biglaan. Hindi niya yun alam. Maging kay Lawrence, hindi ko na rin ipinaalam sa kanya ang pag-alis ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ang alam ang side niya. Kung bakit hindi na siya nagparamdam sa akin. Siguro, kapag nalaman ko na kung bakit, susulat ako uli sa inyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. DJ Rocky at DJ Jello, maraming salamat. Muli, ako si Yumi. At ito, ang aking secret file. Partner, grabe yung nangyari dito sa ating letter sender, no? Totoo. Ang hirap naman nun. Yung tipong iniwan ka nang walang pasabi, nalaman mo yung dahilan sa kapatid niya, tapos dun sa kapatid niya, nakita mo dun yung minamahal mo, tas na-fall ka naman dito sa kapatid niya. Yes. Pero, nung meron ng mga naganap, tsaka mo naman nilayuan. Kasi alam mong hindi po pwede dahil pamilyadong tao na. Mhm. Parang, Hindi mo alam kung saan ka lulugar. oo. Hindi ko ginajudge si Yumi, no? Mhm. Base dun sa mga desisyong ginawa niya sa buhay niya. Kasi, nakaka-lost yun eh. Tama. Nakakaligaw. Pag iniwan ka ng isang taong akala mo sigurado sa'yo, maliligaw ka eh. Parang hindi mo alam kung anong direksyon ng tutunguhan mo eh. Kaya, ang tendency mo talaga, doon ka sa maling direksyon pumunta. Mhm. Which, by the way, parang napunta nga siya doon. Nakapag-desisyon siya ng ganon. Nang mali. Oo. Kasi nga, ligaw na ligaw ka eh. Minsan may mga tao magtuturo sa atin, no, na hindi para matuto tayo, kundi minsan makagawa tayo ng pagkakamaling desisyon sa buhay natin. Dahil nga tunay yung sinasabi mo eh, na lost ako eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Ligaw ako ngayon sa mga nararamdaman ko, emosyon ko na hindi ko alam ano ba yung tama. Kasi ang ginawa ko lang naman, nagmahal lang naman ako. Totoo. Binigay ko lang naman yung sarili ko. Pero yung tao palang minamahal ko ay hindi naman pala kayang mahalin yung katulad ko. Babalik din pala dun sa XY. Ginawa lang akong panakiputas. Sakit, di ba? Kaya minsan talaga may mga taong hindi tayo para turuan ng tama o leksyon, kundi minsan turuan din tayo na makagawa ng maling mga gawain dahil ligaw na nga tayo. At dun sa mga paggawa natin ng mga kamalian, dun naman natin mas makikilala yung sarili natin.
madidiscover natin yung sarili natin. At dun din natin matatagpuan yung tunay na tayo. Yes. Kasi, dude, imaginein mo pwede niya ituloy-tuloy yung pagkakamali niyang yun eh. Mhm. Pwede niya naman patulan itong si Clyde eh. Mukhang si Clyde parang kung oo pa siya, oo din tong si Clyde eh. Kaya nilang ilihim yan. Mhm. Nagkaaminan na eh. Mahal nila isa't isa, gusto nila yung isa't isa. Pero yung sender natin mismo na si Yumi, siya nagsabi na, hindi, tigil natin to. So, ibig sabihin, na-realize niya rin. Oo, na mali ako ng desisyon, pero hindi ko paninindigan yung maling yun. Babalik ako sa mga pinaniniwalaan ko kasi ayokong makasira ng pamilya. Mhm. At sana ganun lahat yung mindset ng mga tao, no? Na, okay, sige, kung magkamali ka, pagkakamali yan. Isang beses na ginawa mo, pagkakamali yan. Pero kung ulit-ulitin mo yung pagkakamaling yan, hindi na yun pagkakamali. Choice, decision mo na yan. Yes, tama. Pinipili mo na yan. Nagiging ikaw na yun. Tama. So Nagiging normal na sa'yo lahat. No? naging normal na sa'yo lahat. Which is hindi naman dapat gawing normal. Ang makasira ng pamilya, hindi. So nasa tamang ulirat pa rin itong sender natin na si Yumi. It's just that naligaw nga lang talaga siya. Kasi nga, iniwan siya bigla. Mhm. Nakakainis lang din itong si Clyde. Clyde ba? Hindi. Si Lawrence! Si Lawrence. Oo. Si Lawrence. Si Diba Lawrence yung ang original na una, boyfriend yes. eh. Si Lawrence, kasi hindi man lang nagpasabi. Mhm. Dito na naman papasok yung mga lalaking walang mga bola para sabihin upfront dun sa taong pinakilig nila pero hindi pinanindigan na, by the way pwede bang tapusin na natin yung kasi okay na kami nung isa. Sana hindi nyo ginulo kung hindi nyo kayang panindigan. Hindi pa pala sila tapos nung ex-wife ba't ginulo niya yung ibang tao? Ba't may mga ganun lalaki, dude? Explain mo nga sa akin. Kasi minsan yung mga lalaking ganun, gulo din sila, naguguluhan din sila kung ano ba talaga yung magiging desisyon nila sa sarili nila. Na dapat ba akong maghanap na ng iba? O dapat ba akong bumalik doon sa taong minamahal ko? Ang mga lalaki kasi minsan nandun sila sa nagpe-play safe sila sa emosyon. Gusto nilang maging safe yung nararamdaman namin. Kasi masyado kaming takot masaktan. So nasa pagitan kayo ng comfort zone ninyo dahil ayaw nyong maranasan yung sobrang in pain kayo. Yes. Okay. So nakakagawa kami ng mali. So sa pagpoprotekta nyo sa sarili nyo. Oo. Kasi di ba kapag nararamdaman namin na tagilid na talaga yung relasyon, hindi na namin kayang ayusin, maghahanap na kagad yan. Masasabi mo bang selfish kayo dun sa part na yun? Oo, may ganung parte. Pero may mga lalaki talagang ganun eh. Hindi ko nila lahat, pero may mga lalaki talagang ganun. Na hindi kayang makontento ng walang minamahal or walang kasama. Pero dude, bakit hindi na lang ganito? Kung sakaling meron sila popormahan na bago or parang kikitain na bago, tapos magkakahulugan sila, ba't hindi na lang pwedeng sabihin na, oh by the way I'm trying to move on o sinusubukan kong mag-move on doon sa ex ko. May posibilidad na magkabalikan kami. Wala Walang na yun. ganon, wala pang ganon. Walang ganun. Kiss ka na kagad, walang puntos yun. Di ba? Hanggat ng mga lalaki kayang pumuntos. Pupuntos eh. Ano ba yun? Ganun, walang ganun. Kasi kung totoo lang lahat ng mga sinasabi talaga ng tao, palagi ko parang parang medyo iwas sa mga sakit yung nararamdaman ng iba eh. Kasi kung totoo lang tayo sa totoo, Yes. yung exchange natin talagang Totoo. latagan ng mga totoong baraha, walang talagang solid na matatalo eh. Walang solid na masasaktan. Kasi Tama. alam mo na yung baraha niya eh. Alam din niya yung baraha mo. Nagkaunawaan na kayo, umpisa pa lamang nung pag-uusap ninyo. Kaya kung sakaling may mangyaring aberya sa gitna o sa dulo na, gets nyo. Yung sakit, malulungkot ka nandun, pero hindi yung lalim na sakit. Tapos hindi kayong ligaw na ligaw. Kasi nga, klaro na sa'yo, umpisa pa lang. Consequence na pwede nyo Oo. Tama din naman. Pero walang ganun eh. Walang taong handang sabihin yung katotohanan basta-basta na, ako kakabreak ko lang sa ex ko Ba't kaya hindi tayo inimbento ni Lord na gano'n, no? Yung parang kapag talagang
nagsisinungaling ka, yung hindi ka totoo, yung maging Pinocchio ka. Hindi kasi, di ba nga, kaya ginawa ni Lord na may free will ang tao. Ah. 'Di ba? Kasi may choice tayo para magdesisyon sa sarili natin na maging totoo o hindi maging totoo. May mga dahilan kung bakit hindi tayo nagiging totoo. May mga dahilan kung bakit tayo naging totoo. So, sa parte siguro nung lalaki na yun na si Lawrence, may dahilan kung bakit niya rin binalikan itong ex niya at naging panakip-butas itong si Yumi. May mga dahilan yan na hindi natin mapapaliwanag dahil yung tao lang na nandoon sa sitwasyon na yun na makakapagsabi kung bakit niya kinilala tong si Yumi at nung panahon na bumabalik na itong ex niya, iniwanan niya na to si Yumi. Hindi lang hindi marunong makontento, hindi lang dahil eto na naman yung ex niya. May malalim na dahilan yan eh. Kung bakit siya nangilala kagad. Pwede niya naman kasing gawin, hindi siya kagad mangilala. Antayin niya na muna na mag-ayos sila ng ex niya. Okay, sige. Kung hindi siya magiging posible na maging honest ka talaga in the very beginning, o sabihin na natin na honest ka naman talaga in the very beginning, it's just that nangyari talaga na nahulog ulit yung loob mo dun sa ex mo, diba? Bakit lang hindi mo sabihin yung katotohanan doon sa napili mo? Ganda ng tanong Diba? Na by the way, break na tayo kasi hindi tayo para sa isa't isa. Ang ganda ng tanong, partner. Kumbaga kasi may mga lalaki din, o hindi lang lalaki, may mga tao talaga na hindi nila kayang tanggapin yung pagkakamali nila o i-blame sila nung tao na ikaw kasi may dahilan kaya tayo nagkahiwalay, ikaw ang mali. Walang ganun. Di ba nga nahuli mo na nga sa aktong gumagawa ng kalokohan, hindi pa rin umaamin eh. Di ba? Paano magsasabi ng katotohanan sa'yo yun na ayaw niya na? Di ba? Hanggat kayang lulusot at hanggat kayang hindi na lang sabihin na magbabalikan kami ng ex ko, hindi na sasabihin. Pero para sa akin, dude, ang laki ng puntos ng isang tao kapag nakaya niyang sabihin yung bagay na yun. Kasi it takes a lot of bravery and respect para masabi mo yung bagay na yun sa isang tao. Kasi dude, palagay ko kapag umalis ka na lang nang hindi ka nagsasabi niya, aalis ako or parang hiwalay na tayo. Yung ginawa mong, iniwan mo sa ere yung isang tao. Parang ang disrespectful nun eh. Parang hindi mo nirespeto yung relasyon, at the same time, hindi mo nirespeto yung taong nagmamahal sa iyo at nurumerespeto sa iyo. Parang kahit wala na yung pagmamahal, dude eh. Kahit tanggalin mo na yung pagmamahal doon sa equation eh. Kasi di ba normally, tiwala, pagmamahal, respeto ang dapat meron ang isang tao para sa taong pinipili niya maging partner niya. Kahit mawala na doon yung tiwala at pagmamahal, o sabihin natin yung pagmamahal, kung mawawala man yun at yun yung magiging dahilan kung bakit makikipag-iwalay ka, sana itira nyo yung respeto. Kasi yung respeto na yun, panghabang buhay yun eh. Panghabang buhay na dadalhin nun tao sa'yo. Kung sakali magkaroon ng get together or biglang magkasalubong kayo, diba? Parang ang sarap pa rin kaya sa pakiramdam na tatanaw ka sa nakaraan mo na meron kang high respect dun sa naging partner mo o dun sa naging ex-partner mo na, naging ex ko yan. Kasi pag naririnig natin ngayon yung mga ex-exan, parang lahat bitter, diba? Ang sarap kaya sa pakiramdam na alam natin na yung ex na yun, nagtapos tayo ng masakit man, pero alam nating mataas yung respeto sa isa't isa. Nandun yung taas ng respeto sa isa't isa. So sana yun yung iwan natin palagi doon sa ex-partners natin just in case na magkahiwalay, diba? At hindi nyo na mahal yung isa't isa o hindi na mahal nung isa yung isa. Yun. Wala lang. Ano ko lang to? Thoughts ko lang about. Tama naman. Dapat talaga mag-iwan ka. Kaso kung ako yung ganun, mag-iiwan ako ng respeto, tas okay kami naghiwalay, may chance ang magbalikan kami niya. Okay pa kami. Arupok-arupok mo naman. Bakit namin nasisirain ng okay pa? Di ba? Okay pa kami. Di ba nga, ang pinag-uusapan ay pagmamahal. So minsan, di ba, parang in love ka na sa ibang tao ulit. I mean, Di, dalawa na lang sila. Ayan tayo
tayo, Titan Jello eh. Di ba, meron pa eh. Kahit unti. Natitira. Pwede pa. Napag-aalaman natin si Titan Jello. Workout natin. Ang dami talagang mga wini-workout. Pag-ayusin natin. Hindi, pag ex na kasi, ex na. Wag nang ano. Kahit minsan kasi mahirap pa yung ganun eh. Oo, nagbigayan kayo ng respeto sa isa't isa, okay kayo naghiwalay. Hirap kasi yun eh. Sa bagay. Pag biglang maisip mo, no, nag-away kayo ng asawa mo, uy, okay kami ni ex ah. Parang ito nga kontakin ko. PM ko nga to. PM ko na to. Parang okay kami na ito Mag-reply nagtapos nga ako sa story nito. Bestie, okay ba? Ganun. Oh, kumusta ka na? Ganon. Ganun. Uy, ang ganda mo dyan ah. Heart-like, ganon. Pero dude, nagigets ko naman yung point mo kanina, sinasabi mo na mas okay sa'yo na parang wala na yung respeto. Wala na. In fairness naman sa'yo, may point ka dyan ah. Kasi yung iba talaga, parang built sila na dapat sukang-suka sila doon sa naging partner nila para lumayo sila. Oo. Hindi kasi maka-move on eh. Mahirap. Mahirap makalimutan yung taong yun kapag hindi mo siya kinasuklaman. May mga ganun tao. May mga tao naman Gets na kita, natatapos sila ng okay. Okay, ang luwag na ng loob ko. Pakiramdam ko kasi okay kami nagtapos. May mga tao naman na hindi pwede. Kailangan Sukang-suka ako dito. Sukang-suka ako dito dahil kapag naalala ko naman to, tatawag ako dito. Pagtas ko ng trabaho, pupuntahan ko to. Kapag nainip ako, ay, yari talaga to. Di ba? May mga ganon. Mabagay. At, Gets. Ang hirap eh. Depende talaga sa Depende tao. talaga sa tao kung kung ano yung mas mag-work sa iyo. Yes. Pero again, mas maganda pa din na magtapos, 'di ba? Kumbaga ang encouragement natin sa kanila, mas okay pa din na magtapos na alam nung kabila yung tunay na dahilan kung bakit natapos kayo. Yes. Hindi yung blanco. Hindi yung may question mark siya sa utak na bakit kaya. Hindi yung iniwan mo na lang bigla sa ere. Baka umorder bigla yan ng eroplano. Magpasundo siya ron. Wow! Ang kainis. Ay nako. Anyway, kabisyo, kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. If you wanna share your secrets, share nyo lamang po yan sa amin through an email, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break, kasama pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Yumi's Secret File. 30 years old at isang single mom. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Tandang-tanda ko pa yung umagang yon. Naglilihi ako noon at gustong-gusto kong kumain ng siopaw. Paulit-ulit kong ibinilin sa asawa ko na noon ay papasok na sa trabaho. Sabi ko, uwian ako. Ngumiti siya, tumango, at nangakong magbibitbit pag-uwi. Kinahapunan wala siyang dala. Madami daw masyadong ginawa sa pabrika kaya sa pagod niya, nakalimutan niya. Magpapadeliver na lang daw kami. Nainis ako kasi parang hindi naman niya ako iniintindi. Hindi niya pinahalagahan yung simpleng hiling ko. Nagtampo ko at pinili kong iparamdam sa kanya yon. Nagluto siya ng hapunan at pilit akong inayang kumain pero hindi ko siya pinansin. Nung alam kong tulog na siya, uminom na lang ako ng gatas ng palihim. Natulog akong nakatalikod sa kanya. Kinabukasan, tahimik pa din ako. Malamig pa din ang pakikitungo ko sa kanya hanggang umalis siya para pumasok ulit sa trabaho. Bandang tanghali, nagring ang telepono ko. Hindi ko inakala na yun pala ang tawag na babago sa buong buhay ko. Naaksidente daw ang asawa ko sa pabrika. May parte daw ng makina na biglang nag-malfunction. At dahil siya ang naka-duty na supervisor,
Siya mismo ang lumapit para i-check. Biglang umandar ulit ang conveyor system at naipit siya. Mabilis, marahas, at walang pagkakataong makaiwas. Nadala naman daw sa ospital pero binawian ng buhay sa daan. Hindi ko maalala kung paano ko ibinaba ang telepono. Parang biglang tumahimik ang buong mundo. Parang may sumabog sa kaloob-looban ko na hindi ko mailabas. Sumigaw ako at hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung may nakarinig. Ang alam ko lang, durog na durog ako. Ang daming pumasok sa isip ko pero isang bagay lang ang paulit-ulit. Yung huling gabi namin. Yung huling pagkakataon na kasama ko siya, galit ako. Hindi ko siya niyakap, hindi ko kinausap, hindi ko man lang nasabi na mahal ko siya. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamabigat na daladala ko. Malaki na ang anak namin at tuwing tinitingnan ko siya, naalala ko ang asawa ko. Pareho sila ng ngiti. Pareho silang maglakad. Kapag nagkukwento siya, may paraan siya ng pagsasalita na eksaktong-eksakto sa tatay niya. Minsan, kapag natutulog siya, tinititigan ko siya at doon ko mas nakikita. Yung noo, yung ilong, yung paraan ng paghinga. Parang bumabalik sa akin ang asawa ko sa ibang anyo. Para sa mga kapwa ko tagapakinig, naway magsilbing paalala ito na huwag niyong hayaang galit ang maging huling alaala niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Hindi natin alam kung kailan natin sila huling makakasama. Hindi natin alam kung kailan mawawala ang pagkakataon. Yung maliliit na bagay na pinagtatalunan natin, di naman talaga mahalaga. Napakaiksi ng buhay. Kung pwede ko lang ibalik yung gabing yon, yayakapin ko ang asawa ko ng buong higpit. Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Pero hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ang magagawa ko na lang ay busugin ang pagmamahal ng anak namin. Ang iniwan niyang alaala sa akin. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pam. Ay, Pam. Ay, Ang bigat Ang bigat. ng kwento na ganito. Ito'y pasakit. oo, Para sa masakit isang- talaga yan. Parang naging simple lang yung nilagay kong muscle sa likod kasi nahulog ako kanina. Amoy ba? Amoy liniment na naman ba ako? Hindi, alam mo, of course, even if we try to make this light, it can never be light. Yeah. No? Talagang totoong time will tell kung kailan magiging okay ang lahat. Alam mo yun? Ang purpose naman ni Pam is maging aral yung Correct. niya. Oo, yung So, kanyang kwento. Oo. May sinabi ba siyang gaano katagal na? Parang wala naman siya na nabanggit. Oo, pare ba? So, pero yung nagre-remind yung anak nila dun sa asawa niya. Pero alam niyo mga kaibigan, yung mga bagay talaga it happened na hindi natin maintindihan. But Totoo. definitely, pag tumagal na, saka lang natin nga, oo nga, no? Oo nga, no? Oo. And then I guess kung halimbawa kasi ang hirap sabihin na alam mo misis may dahilan ng lahat, Yeah, 'di ba? oo. Hindi mo basta-bastang pwede mo masabi yan pero pwedeng masapak ka pagkatapos Oo. kasi ay mahirap. Lalo na kung nandyan ka pa sa yung kalagitnaan Yes, ng it's so oo. painful na hindi mo pa nagigets talaga ng tuluyan Oo. kung bakit talaga nangyari. But eventually you will understand why. May mga iba na eventually hindi na rin talaga nila naintindihan, kinailangan na lang ding tanggapin. Pero kung titingnan ko lang din sa outsider's perspective kung ano yung
maaaring naging rason. Yung being able to share this story on radio and us being able to share it on air, na hindi lang sa Pilipinas, hindi lang nationwide, kundi worldwide. Na paalala, Yes. 'di ba, na hanggat may oras ang tayo para sa mga mahal natin sa buhay, let's cherish every moment. And siguro yung isa sa mga lessons na gustong i-impart ni Pam is wag hayaan na ang pride Yes. ang maging dahilan kung bakit magkakagalit kayo, yung Correct. bang pataasan. Ang tandaan ng pride po ay sinasabon. Tama. Hindi po siya inuugali, 'di ba? Wag nating kakalimutan 'yan, kabisyo. Ay, a Oo. reminder for all of us. Alam mo, para sa akin naman, it does serve naman yung purpose nito. Ito yung pinaka-purpose na ma-share ni Pam kasi hindi natin alam na merong nakikinig dito ngayon na may pinagdadaanan The same, din. The same. diba? Almost the same. O baka may tampuhan kayo ng asawa mo na wag nang patagalin. Correct, O baka correct. sabihin nyo naman sa amin, ang galing nyo lang magsalita. Oo, hindi. Kasi kami, we've been through different situations. As Hindi in, man eksaktong hindi nyo katulad mo. gugustuhin. Hindi nyo iisipin na, ayaw ko na lang palang maging Diego Bandido at saka Nicole Ayala. Akala ko masaya lang pala sila. Hindi. 'Di ba? We've been through so much also. Yan. Parehas mo. Oo. Parehas ni Pam. Parehas nating lahat. Lahat po Oo. tayo may ganyang kanya-kanyang mga pagsubok na hinaharap. Kaya alam namin, Pam, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. Dahil doon kami din nanggaling. Oh. Eventually, magiging katanggap-tanggap na yung mga pangyayari. Tapos minsan may mga pitik na lang yan talaga ng kunyari nung sinulat mo to, for sure bumuhos yung luha mo. Tinag mo pa rin as pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo kasi napakasakit naman talaga. And there are times na sinisisi mo yung Sarili mo, 'di ba? Totoo, 'di ba? Na kung sana hindi ako nagmataas, kung sana hindi ako nagalit. Sa totoo lang, siopaw lang naman, 'di ba? Ang pinagmulan ng lahat. Pero dapat malinaw din sa'yo, Pam, though hindi mo hinihingi yung advice namin na para wala kang guilt feeling kasi wala ka namang kasalanan kung bakit namatay yung... Hindi mo naman asawa. kasalanan Oo. Tsaka hindi naman natin pwedeng sabihin, wag na magalitan lahat. Hindi, normal lang naman magtampo. Tama, no, buntis siya nito. Buntis, naglilihi siya. Naglilihi siya Oo. So, during that specific time, may hormonal imbalance. Tsaka may sinasabi talagang paglilihi. Hindi ko kasi masyado siyang naranasan, Jegs. So, meron. Kaya nga na-come up yung term na paglilihi. So, nandun ka. Tsaka nandun ka sa tampu-tampuhan ka kasi hindi niya pinagbigyan gustong-gusto ko. Di ba nandun ka it's a maternal impression ng tao sa psychology. At hindi mo kasalanan. Hindi mo talaga actually kasalanan. Siguro ang talagang punto lang dito kaya din talagang sinishare ni Pam is that it's a reminder for everyone na wag lang hayaan na yung galit ang mamayani kasi you can never say na hanggang kailan yung buhay natin. Correct. Diba? Na sure na merong bukas na dadating. Diba? Again, ulitin natin kung ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon sa fuel crisis. Nung pumasok yung taong 2026, hopeful tayo Yes, we are very excited. Year of the Goat ka ba? Horse. Horse. Ako Year of the Goat na friend ni Horse. Friend daw ni Horse So sabi ng mga astrologer, astronomer, lahat ng mga animer, 'di ba, na sobrang good year ito para sa mga goat. Kasi friendly namin ang horse. Anyari, 'di ba? Kasi nga walang makakapagsabi. Correct. Wala talagang makakapagsabi. Kaya yun yung lagi nating pinapaalala na pag may pagkakataon na magpatawad, gawin. Hindi ito madali Madali lang sa kami. Syempre kami sabi-sabi lang pero pag may mga kinaiinisan din kami, naku, bahala ka sa buhay mo, mamatay ka na, 'di ba? Minsan may mga ganun pa rin Parang sinasabi ni Nicole na Year of the Goat siya, dapat maganda yung ano. Oo. So parang sa buhay din natin, hindi pa tapos yung buong taon. Hindi. 'Di ba? Hindi pa tapos yung buhay mo. Yung kwento nasa dulo pa Yun pa yung ano natin Nandun pa yung finish line. Sabi nga kung hindi pa happy, hindi pa ending. Oo. 'Di ba? So anything can truly happen. Yun naman talaga yung sinasabi ni Pam dito. So cherish our loved ones.
Kung magagalit, siguro may timeline yung galit. Yes, oo. To be honest, yung timeline nga ni Pam, hindi nga matagal yun eh. Correct. Overnight lang yun. Overnight lang Normal nga lang yun na paminsan nakakatulugan na lang natin yung Oo. pag-iyak, 'di ba? O yung Normal. inis. Oo, normal naman Yun talaga. nga lang ang masaklap. Normal naman talaga yun. Kasi tao lang tayo. Ang masaklap lang, wala kasing assurance ng bukas. Correct. Na kapag ka pumasok ka, assured ka na makakauwi ka pabalik. Oo. 'Di ba? Yun eh. So siguro dito yung medyo binabalik-balikan lang ni Pam yung kung sana kinausap, sana hindi ako nagtampo. Pero again, Hindi mo kasalanan, Hindi mo Pam. kasalanan. Wala kang wala kang ano, part doon sa wala. disgrasya na nangyari. Wala. Hindi mo namang ginusto yun. Oo. 'Di ba? Wala namang may gusto pati nun. And at least, ang maganda lang din, 'di ba? Until the very end, ang iyong asawa ay naging isang mabuting empleyado. Yes. Yun na lang. And may anak ka, nakamukhang kamukha niya at may mga Correct. mannerism na nakuha niya. Ayan, 'Di ba? oo. So, It's a gift. Oh, it's a gift talaga na nakikita mo na parang kasama mo pa rin din siya. Ayan. Hindi ka naman humingi ng advice sa amin pero may mga binigay kami pero Oo. again ang lesson na ito ay para sa lahat, Para sa hindi na lahat. si Pam. Yes. Hindi na si Pam Oo. kasi si Pam naman gustong mag-share na sana may matutunan ng lahat. Correct. Para sa lahat, wag nang patagalin masyado ang galit. Ayan. Pag-usapan ka agad. Pag-usapan agad, ganyan. Normal lang naman magkainisan pero wag nang patagalin. Yun lang Tama. talaga yun. Kasi ayaw nating mapunta, I'm sure si Pam ayaw niya na mapunta yung mga tao sa sitwasyon na Yes. na kinalalagyan niya Kasi ngayon. napakahirap. Oo, kasi yung Napakahirap. to lose somebody actually, napakahirap na yun eh. Pero to lose somebody nang hindi mo na siya nakausap or yung Oo. huling memory mo ay magkagalit kayo, mas Yan. mahirap siya. Oo. 'Di ba? So Kaya it ayaw will- ni it will Pam. hunt you down. Oo, kaya ayaw ni Pam na maranasan din po nating lahat Ayan. yun. So yun lang yung pinaka-purpose ni Pam na pag may hindi pagkakaunawaan, mag-usap kayo at i-settle ka agad. Correct. Oo. Salamat Pam for sharing your story with us. Eto pa rin po at balang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Medyo mabigat yung Mabigat. story ni Pam to end our... Oo nga to end our segment for today. Oo. Pero, ay, such is life. ganun siguro. Since Nakakalurky. papunta na tayo dun sa Holy Week next week, 'di ba? So parang Nilay-nilay. it's a reminder na rin din na yun nga yung pagpapatawad, yan ang pinaka-importante. Oh well, bigat. Oo. Masakit pa yung likod ko kaya. parang yung likod ko konektado sa brain ko. Laging siya. lalong ang daming lamig yung pumasok. Parang lagi na, kita ba? Meron. Ay, Oo, diba? yung salon pass. Naglagay na po ng salon pa. So siya, Alright. salamat ng marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Alright, Bye-bye! Kapiling, kadramahan, kakwentuhan nyo na po your uragong broski like Super Legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Nasasayang na luha, nasasayang na effort at nasasayang na kagitingan. Dahil ibinibigay lang ito sa taong hindi naman yata na-appreciate lahat-lahat ng yan. Ay! Apakasakit nun kabisyo yung tipong effort na effort ka, yung nasasaktan ka, kapag nasasaktan siya, pinoprotektahan mo talaga siya and all. Pero sa bandang huli, ang tanong, ano ba kayo? Bakit ka ba ganyan na ganyan sa kanya? Effort na effort sa kanya na para bang ikaw yung jowa? Ano ka ba sa kanya? Ay nako mga kabisyo, kaya nga bukod sa talagang inaalam natin kung ano yung estado natin sa isang tao, dapat finifilter din natin yung mga effort na inilalabas natin kung worth it nga ba yan, like Super Legit and all. 'Di ba? Kasi at the end of the day, kapag nasayang naman yan, sinong sisisihin? 'Di ba sarili mo lang din naman? Bakit? Kasi we all have choices at yung mga choices na yan, choice mo yan. 'Di ba? Ikaw yung pumipili niyan. Choice mo na magpakapagod sa isang taong hindi naman na-appreciate yung effort mo. Choice mong magpakabayani sa taong hindi ka naman pinapansin o wala ka naman talagang puwang sa puso niya. Wala, ang sakit.
Bakit habang sinasabi ni Konyo Bicolano yun, nasasaktan ako like super legit and all? Hindi, pero totoo naman yan, kabisyo. Hindi naman sa pagiging masamang tao at pagiging, alam mo yun, laging nag-expect and all. Aminin po natin sa hindi. Kapag hindi na ibabalik kahit papano yung pagmamahal, yung sinseridad, effort na ibinibigay natin sa isang tao, di ba kahit papano may kurot po yun? Kaya hindi rin po kasakiman na magtanong. Di ba? Magtanong ka kung ito bang mga effort ko na ito worth it na ibigay sa isang tao. Hindi ka magtatanong sa kanya dun sa binibigyan mo, no? Because I understand na sometimes yun yung pinanggagalingan ng kaugmahan or happiness natin. Yung magbigay tayo sa ibang tao. 'Di ba? Yung effortan natin yung ibang tao. But ang ibig ko lang sabihin tanungin natin yung sarili natin. Yan, yung sarili natin. Oo, harap ka sa salamin. Yan bang effort na ibinibigay mo sa isang tao? Yan, worth it ba? Kasi hindi po masama na kahit papano mag-expect ka kahit konti man lang ng ROI o return of investment. Return of investments of feelings. Yan. Kasi sa panahon po ngayon, kailangan sigurista ka na talaga. Like super legit and all. Hindi totoo yan. Oo. Love strategically. Yan. Oo. Love strategically but at the same time, give unconditionally. Ay, parang ang gulo. Ay nako mga kabisyo, at dyan nga iikot ang ating kwento. Sa isang relasyon na ano ba talaga sila? Bakit effort na effort siya? At may i-expect ba yung bida natin? Kapag bigay ka ng bigay, mukhang wala namang isinusukli talaga sa'yo at mukhang wala naman talagang balak na pansinin yung effort mo. Oo, nagmumukha ka lang palpal or in Tagalog, ob-ob. Yeah. Ayaw natin yon. Oy, shoutout sa lahat ng mga nakatutok sa atin online at shoutout sa lahat ng mga nakatutok din sa atin via traditional radio ngayong araw ng Kagitingan. Salamat sa pagpili ninyo na tutukan pa rin si Konyo Bicolano. O siya mga kabisyo, sa aking pagbabalik ang kabuuan ng ating Dear Love. Walang aalis dahil Dear Love na maya-maya lang. Kasama nyo pa rin your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Happy Araw ng Kagitingan. Oy. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako? Nag-issue na ng apology ang Diocese of Caloocan. Kanino? Ito'y matapos makriticize sa ginawa nila sa isang kalapati. Ito'y nangyari noong Easter. Dahil ang nasabing kalapati ay itinali ang pakpak, pilit itong ipabuka. At na-stress ang nasabing kalapati at tinawag ito ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na isang animal cruelty. At marami ring netizens ang pumuna. At dahil dito, sinabi ng simbahan ng Caloocan na hindi na nila itutuloy pa ang ganitong ritual. Ginamit nila ang kalapati imbes na gumamit ng mga bata na mag-costume ng angel. Ikaw, kabisyo, anong gusto mo? Maging angel o maging kalapati? Sino? Ako? Kailan ba mang-memorize yan? Basic. Basic, sabi nila talaga, ugaling angel ako Pa-angel na ako. Ay, okay, maniwala na siya na. Yung kasi bisita na si Jansen, hindi na naniwala na pa-angel Maniniwala ka si na eh. Angel. Diba? Kita niya naman sa personal, tahimik talaga ako. Talagang... Ganun ba yung angel? Oo, nagpe-pray lang ako sa gilid. Yun yung mga pa-angel na. Wow, nagpipray ka na doon.
Pero animal cruelty nga yun. Very bad naman. Aminado naman balik yung na rin ano. kaya natin. Ibuka yung kamay ng ng Oo. tao, yung kalapati, pabuka yung... Tapos itatali Oo, para itali. pilit siya Diba? Ayaw sasabihin nakabuka. human cruelty. Yun. So, at least na naman, in-acknowledge Na-call naman ng out. simbahan Yes. na, sige, medyo nagkamali kami doon sa ritual na yon, ititigil na yon. Yan, So, very by next good. time, hindi na Oo. siya gagawin. Imagine, buti na lang nakita sa post, pero kung ano pala, lagi pala nilang ginagawa, di ba? Kasi nga ay... Pero nung araw, nung wala pang mga post-post na yan, malupit talaga tayo sa mga, yung yung mga ibon nga dati, yung manok tinitirador lalagyan ni ng Mang Ano. sapatos. Di ba? Oo. Oh, yung ano pa ba? Ano yung tinitirador ni Mang Kanor? Kalapate. Yung kalapating mababa ni Palaray mo! Lalalala. Di ba? Ginaganon. Kasi mga sa probinsya, may Balatik. tirador ka. Tirador, oo. Sa amin, ang tawag sa inyo yan? Balatik. Balatik. Sa mua, pintik. Pintik. Oo. Pintik lang ang walang ganti. So, pintik, di ba? Yung ano ko, pink color pintik. Aray po, patingin. Si Jansen tumatawa, gustong tumingin din kung anong kulay. Ay, nako. Kaya bawal po talaga kung animal na, alam mo yung may stress yung isang hayop. tas Very ipopost mo bawal. pa. Oo. Kaya yung... Instead of tulungan. Merong isang hayop na pwede niyong istressin. Yung Ano hayop yan? Yung ex nyo. Aray po! Hayop talaga yan. Stress yun yung stressin. Makaganti man lang tayo. Sige, ganun lang. Ganun ba yun? I-chat nyo ako. Akong bahala. Kung nahihiya, natatakot kayo stressin yung ex nyo. Akong bahala. On behalf. So, i-stressin Stressin yung kalapati? Yung ex. Dapat lang. Stressin yung ex. Yung, Sige, yung sige, ex sige. nga. Dapat lang. Ang ganda ng pakpak Nung kalapati. nung ex ko. Uy, ang bango ng pakpak. Ng kalapate. Nung ex ko. Si Jansen, no? Tumatawa. Marami Pakpak yata asawa to, eh. ni... Kahit bango mo. Ni Pokpik. Ayan. Ano? Ano? Wala kang pagpipilian, no? Ha? Wala. Dalawa eh. Asawa ni... Ulitin mo si... Pok... Ano? Ano yung tanong mo? Pakpak asawa ni... Pokpik. Ayan. Ano mapipiliin ko nun? Gusto mo talaga. Gusto mo na mayari ko matawa. Ang taas ng lipad. Nang pakpak? Ah! Kalapate? Nung ex. Hay pala. Yung ex. Yung kalapate. Guys, paniwala sana ako guys. Pero sabi nung kalapate. Sabi nung ex. Oh, Kasi... hindi mo na kasi siya pinansin. Yung ex. Opo. Ang puti. Nung kalapate. Yung ex. Oy! Uy! Glow in the dark. Sana nga, sana. Glow in the dark ng kalapate. Hindi, yung ex, sobrang puti eh. Kahit madilim. Mahal mo pa siya? Opo. Aray mo! Ayan na. No, hanggang alas 9 pa po tayo kabisyo. At sa mga driver, abangan kung may nanalo sa amin ng Love Knows No Boundaries! 1.5 po yan, ha? Ito lang sa estasyong number 1. Ito ang 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Now you see